Okay guys, ang EPT ata ang isa sa mga neglected parts during the ranking season kasi karamihan sa mga applicants natin masyadong nagpo-focus sa demo at sa interview not knowing na ang EPT ang isa sa magde-define sa inyo kung makakapasok ba kayo sa DepEd as RQA or hindi. Kaya once na nagtitake sila ng EPT, sobrang baba ng kanilang grades at hindi masyadong ma-push yung kanilang scores. Kaya hindi sila nakakapasok ng DepEd. Kaya kung ayaw mo matulad sa kanila at gusto mong malaman kung ano ba ang pwede natin gawin para maging successful ang pag-take natin ng EPT, keep on watching. I like me better when I'm with you. What's up everyone? This is Chernil and welcome back to my YouTube channel. So ang video natin ngayon is all about how to be successful during the English proficiency test. So bago natin i-discuss yung mga tips and yung mga sets of questions na pwedeng ilumabas sa EPT, ang EPT guys ay English Proficiency Test na kinakandak ng BEA or the Bureau of Education Assessment. Ang nangyayari dito guys, ang mga division offices nyo ay nakikipag-cooperate sa BEA para makapag-conduct sila ng EPT. Kaya minsan may mga divisions na sobrang aga magpa-EPT at may mga divisions naman na medyo nalilate na nagiging pinaka-final part na ang EPT during the ranking season. Meron namang mga divisions na nauuna, parang nagiging first part pa nga sila. Mas nauna sa demo, mas nauna sa interview. Pero karamihan, medyo late na ang EPT kasi syempre ang dami naman pupuntahan ng BEA ng mga divisions, hindi na naman kayo besh, huwag kang selfish. So according to DepEd Order 7 Series of 2015, ang EPT or mas kilala dun sa DepEd Order as Communication Skills ay mayroong 15 points. Ibig sabihin guys, ang EPT ay ka-level lang ng iyong PRC rating at ng interview, kaya dapat hindi talaga siya nine-neglect na part ng ranking kasi 15 points siya guys, ang laki din nun. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, ang EPT para sa akin ang defining moment ko kung makakapasok ba ako sa ranking or hindi. Kaya guys, kung ako sa inyo, mag-aral talaga kayo na mabuti sa EPT kasi hindi naman dyan chinecheck kung ano ba yung passing grade kasi ang gusto lang naman malaman dyan sa EPT kung ilan yung score na nakuha mo. Kasi nung time ko guys, karamihan sa mga applicants na kasama ko, parang out of 90 items, ang score lang nila ay 15, 20, meron pa nga ako nakita na 5. Imagine nyo guys yung halimbawa 10 items lang yung tama mo. Sa tingin nyo guys, ilang points kaya yung ma-earn mo through that 10 correct items out of 90 guys? Yung 10 na yun, i-divide mo pa sa 90 times, I don't know, times 15% ata. Tapos yun yung magiging points mo sa EPT. Hindi naman ako math major guys. Parang ganun ata yung formula. Imagine nyo na lang guys yun. Halimbawa, maliit lang siya na percent. Sa tingin nyo ba makakatulong yun sa inyo para mag-push ng points nyo at makapasok doon sa 70 point na limit? Pero kung maswerte ka at halimbawa, top notcher ka, summa cum laude ka, ang taas ng jiwa mo, tapos meron ka ng ang taas ng demo mo, ang ganda, ang galing mo din sa interview, edi ikaw na maswerte, ikaw na pinagpala sa lahat. Pero kung paano kung ikaw ay halimbawa ng every other applicant dyan na medyo mababa naman ang PRC, hindi masyadong mataas sa pang top notcher level, at medyo okay lang din naman ang demo, tapos okay lang din naman ang jiwa, syempre aasahan natin yung mga later parts na ng ranking na pwede makakuha ka pa ng points. Kasama dun guys ang EPT. So ano ba pwede natin gawin? So ang gagawin natin ngayon guys, isi-share ko na sa inyo yung konting tips na alam ko sa pagsagot ng EPT. Then isi-share ko sa inyo yung naging reviewer ko nung ako yung nagpe-prepare para mag-answer ng EPT nung nagpa-ranking ako last 2017. Take note guys, yung EPT na isi-share ko sa inyo ay hindi talaga galing sa akin. Dinownload ko siya sa isang blog. I think depedtambayan.blogspot.com siya. I-upload ko yung reviewers ko sa Facebook account ko, then ilalagay ko yung link para diretso na kayo doon sa reviewers agad, hindi na kayo pupunta doon mismo sa website kung saan ako nag-download para mas mabilis talaga. And guys, hindi ko sinasabi na kung ano yung ibibigay ko sa inyong reviewer, ayun mismo yung lalabas sa EPT once kayo na yung nag-take. Kasi ako nung time ko, noong 2017, 2 years ago pa lang naman, marami doon sa reviewers na ibibigay ko sa inyo, ang
same thought, same topics ang lumabas dun sa APT, sa actual APT na guys. Hindi ko sinasabing eksakto yung mga tanong, pero kumbaga, same thought. Kumbaga, kung ano yung lessons na tinakal doon sa reviewer, same lessons lang din yung tinakal doon sa APT. Pero I'm not assuring you guys na meron pa rin lalabas. Siguro, mas maganda pa rin guys na kung meron kayong kilala na mga nag-take na ng EPT last year, lalo yung last year kasi bago-bago lang, try nyo magtanong din sa iba kasi hindi lang naman ako ang pwede maging source nyo ng reviewers for EPT kasi marami din naman tayo pwede maging source. Basta guys, sabi ko nga sa inyo, be resourceful when it comes to your reviewers kasi ang dami-dami pwedeng pagkuhanan ng tanong at ang dami-dami din pwedeng pagkuhanan ng sagot. Tip number 1 guys, maging resourceful kayo when it comes to your reviewers kasi hindi lang naman ako yung pwedeng magbigay sa inyo ng reviewers. I think meron na atang ibang mga YouTubers na nakapag-upload na ng topics tungkol sa APT. Kaya siguro mas magandang mag-view din kayo ng ibang mga videos nila para sigurado kayo kung ano ba yung mga pwedeng lumabas at maging mas malawak yung nireview nyo tungkol sa APT guys. And then, wag lang kayo umasa sa mga vlogs, pwede din kayo mag-download ng iba pang mga reviewers. Pwede nyo gamitin siguro yung mga reviewers nyo sa English during your board exam. Alam mo, may lumabas doon. Basta nga, kayong bahala kung anong discarding nyo, kung anong gagawin yung paraan para makapag-review sa APT. Tip number 2 guys, kung meron kayong mga kilalang teachers na nagtuturo ng English, mas magandang ibigay nyo sa kanila yung inyong reviewers or magpatulong kayong sumagot sa kanilang sa mga tanong na meron doon sa reviewers. Kasi ang mga English teachers at yung mga nag-aaral talaga ng English ang nakakaalam kung ano talaga ang patakaran when it comes to English talaga guys. Kasi sila yung nag-specialize dyan eh. Huwag kayong mahihiyang mag-ask ng help kasi kumbaga win-win situation yung mangyayari kasi ikaw, gusto mong malaman yung sagot sa reviewers mo, sila naman mahahasa yung skills nila sa English, di ba? And yung tip number 3 natin guys, ay gaya pa rin ng tip na binibigay when it comes to taking exams. Be prepared guys, lapis, tubig, eraser, sharpener, be on time, be very early when it comes to taking the APT. Kasi guys, ang dami din magte-take ng APT, hindi lang ikaw, pumipila talaga ang mga tao dyan. Minsan nga paunahan pa sa rooms eh. Halimbawa, first 30, kung 31 ka, malas mo tayo maghihintay ka na naman ng ilang hours. Kasi I think 3 hours ata or 1.5 hour ang APT, nalimutan ko na. So, diba, imbis na tumagal ka sa APT, why not go to the venue very early? Maaga kang nag-umpisa, maaga kang matatapos. Parang ganun yun. So yun lang naman guys ang pwede kong ibigay sa inyong tips. Kaya ngayon guys, i-share ko na sa inyo yung mga reviewers na ginamit ko nung ako yung nagpaparank at ako yung nagpe-prepare para sa EPT. Kaya huwag kayong aalis guys, ito na siya.
that's all for today guys. Kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, don't forget to hit the thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din ang notification bell na katabi niya para updated ka sa lahat ng mga bagong videos ko every week at para maging member ka ng pinaka-awesome, the most cute teacher in town. Ako yon. At kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. At meron din ako iba pang mga videos tungkol sa ranking. Part 1 hanggang part 4 na siya guys. Meron din link sa baba. Meron din akong i-release pa na second part nitong EPT which is the reading comprehension. Ipopost ko siya siguro 4 days from now. At kung may mga naisip kayong mga videos na gusto nyong gawin ko, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba kasi titingnan natin kung kayang gawin ba ni Cherniel at kung sa tingin ko makakatulong naman sa applicants or sa inyo in the near future. I mean, why not? Pwede natin gawin yun. Challenge accepted yun. So this is Cherniel. Kita-kits sa susunod na video. Bye!